Pablo sa unang Korinto, kabanata ay 13 at talata ay 13. Ang tatlong ito'y mananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Diyos sa kalimutan. Hallelujah. Happy anniversary po sa lahat ng mga taga-Macau. Happy anniversary! Kanina, pinatalon kayo ng ganito. Kahit yung pa bang tumalon ulit ng 30? Amen! Sino kayo kaya? Taas mo ang kamay. Tumalon ng 30 kayo. Hindi lang ako ng 3. Hanggang ba kayo? Pagbilang ko ng Pablo, salamat! Okay, isa. Isa, dalawa, tatlo. Walang pa ano? Bilang ako ng 3, tatalon kayo ng 2. Isa, dalawa, tatlo. Pabrihan natin ang Panginoon. Lahat po ang mga lahat po ang sabihin natin mo bago mag-uwo sa kanya. May mabuting gagawin. Sa akin. El Shaddai. Sino naniniwala ng El Shaddai? Lahat ng naniniwala po. Papurihan natin ang Panginoon, malakas ng palakpak, papurihan palakpak sa Diyos ng buhay. Hallelujah! Salamat sa ating dakilang El Shaddai at Lord na makabahagi po ako ngayon sa inyong pong pagdiriwang sa loob po ng 24 na taon. Niloob ng Diyos makabalik po si Brother Edgar ng Macau. Purihin po natin ang Panginoon. Dito po bilang po mga mananampalatayang Kristiyano, mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, mga anak ng ating dakilang El Shaddai dito po sa bansa na kung saan niloob niya ang kanyang banal na gawain ay may tatag. Amen. Amen. Upang sa damo po ito, tayo po'y patuloy magsama-sama na papurihan ng Diyos. At sa damo po ito, may Diyos na makakasama tayo at patuloy na magpapala ng buhay po natin. Amen. Ngayon po bilang po mga Kristiyano naglalakbay, mga tagasunod ng ating Jesucristo, ang sabi po, napakahalaga po ng pananalig. Amen? Napakahalaga na kung saan nabubuhay tayong may natatanaw na pag-asa. Ang higit sa lahat, ang sabi po, ay mayroong pag-ibig. Amen. Amen. At ang sabi po dyan, ang higit sa lahat ay pag-ibig. Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, may pag-ibig ka ba? May pag-ibig ka ba? Palabahan natin ang ating Panginoon. Magiging ganap yung ating pananampalataya dahil sa pag-ibig. Magiging ganap ang ating po sa pag-asa, natatanaw ng pag-asa dahil po sa pag-ibig. Amen. Amen. Kaya napakahalaga ng pag-ibig. Amen. Kaya sa hapon kong ito, dahil sa pag-ibig na yan, ibubuo sa atin ang masaganang pagpapala. Amen. Pananalig, sabihin mo nga sa katabi mo, may pananalig ka ba? May pananalig ka ba? Amen. Ang sabi ko sa aklat ng Hebreo, kabanata 11 talata 4-6, ang sabi ko dyan, hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya.
Amen. At ang bawat lumalapit sa Diyos, dapat maniwalang may Diyos. Naniniwala ka bang may Diyos? Palakpakan natin ang ating buhay at makapangyay ng Diyos. Hallelujah! Dapat lang tayong maniwalang may Diyos kasi kapag tayo po'y sumasampalataya sa isang Diyos, mabuti yan. Amen. Mabuti po yan dahil alam po natin ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Ang sabi po, ang mga demonyo sumasampalataya din. Diba? Eh kung sila sumasampalataya, ibig sabihin, sa Ebanghelyo ni San Lucas, tumakita ng demonyo ang Panginoong Jesus at sumigaw siya, anak ng Diyos, nagpakirapa po siya. Iba yung pagpapakirapa, pagsamba. At isa lang ang napakadalhin para sambahin, Diyos lamang. Amen. Kinilala ng demonyo ito, ang ating Panginoong Jesucristo, sumamba siya sa ating Jesucristo. Kapag sinamba niya, ibig sabihin, naniniwala siya, sumasampalataya siya, mas may higit kaysa Kanya. Amen. At kanilang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi ko, kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos nito, mabuti yan. Amen. Dahil ang Diyos natin sinasampalatayanan ay isang Diyos na tapat sa kanyang pangalan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po mga kapatid sa ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo po ay kinikilala ng masamang espiritu yung kanyang pagiging Diyos. Banal, pangyarihan sa lahat, magagawa niya ang lahat. Amen. Ikaw, tayo, ganito rin ba ang pagkakilala natin sa ating Diyos? Kahit ganun po, ang sabi nga, maging ang demonyo natatakot. Amen. Amen. Sumasampalataya may takot po sa Diyos. Subalit ang kulang lang sa demonyo po, ayaw inamin ang mabuti ipinapagawa ng Diyos. Amen. Amen. Hindi siya katulad mo. Sabihin mo sa katabi mo, sister. Sister, Hindi siya katulad mo. hindi sa katulad mo. Bakit po? Kasi kung ang demonyo po, kahit sumasampalataya sa Diyos, pero ayaw niyang pinag-i nais ng Diyos gawin. Amen? Amen. Pero tayo bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang po tayo nakatanaw sa mabuting magagawa ni Kristo, kundi kinikilala natin yung mabuting nais ng Diyos gawin sa buhay natin. Kaya yun ang ating ginagawa, yun ang ating sinusunod bilang pananampalataya meron tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sino? Marami sila nandoon. Pangalawa po, Nakataw sila. ang pananalig po ay makikita po natin dito. Ang sabi po ay ganito, sa Ebanghelyo ni San Lucas, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging silaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikumorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Sa kasunod po na talata, itong sinasabi, ipalagay natin kayo'y may alipin nag-aararo o nagpapastor kaya ng tupa. Pagkagaling niya sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na. Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at ihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Makarugtong ko yan. Ito po, ang sabi po, ang kwan nilang gumawa para kay
Panginoon ay ang alipin. Amen. Umaasa, ang sabi dito ayon sa binasa, umaasa ang isang Panginoon na yung kanyang anumang kanyang sasabihin ay magkakaroon ng katuparan sa pamamagitan ng isang alipin. Amen. At alam po natin yan, lahat ng salita ng Diyos at nais ng Diyos nagkaroon ng katuparan sa pagiging alipin. At sino po ang alipin na tumupad yan? Ang Panginoong Jesucristo. Nagpapaalipin siya sa daigdig po natin nilagay ang sarili niya sa pagiging alipin para matupad lahat ang nais ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anong ugnayan ito dito sa pananalig? Ang sabi po dito, kung tayo may pananalig, silaki man lang ng butil ng mustasa, pwede mo sabihin sa bundok na ito, sa puno na ito, lumipat ka sa dagat at mangyayari. Anong ipinapakita po dito? Kung tayo may pananalig, ipinapakita sa atin, anumang bagay mayroon sa mundo ito na pwede mong utusan, susunod sa iyo, parang alipin mo. Parang alipin. Amen. Kaya kung tayo po sa araw na ito ay tunay na may pananalig po sa Diyos, sabihin mo lang sa karamdaman mayroon ka na umalis sa katawan mo sa ngalan ni Jesus, susunod sa iyo yan. Susunod yan sa iyo. Palagayahin ka ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating buhay at makapangyarihan. Mangyayari lahat yan. Pangako yan, nabiyan ng Panginoong Jesus. Kung ang tumutupad sa salita po ng Panginoon ay ang alipin, ipinapakita dyan, kung ikaw may pananampalataya sa Diyos, lahat ng bagay sa daigdig na to, parang alipin na susunod sa iyo. Purihin po natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah! Kaya pag sinabi mong umalis, aalis yan. Sinabi mong dumating, ay darating. Bahala na kayo sinong paalis ninyo. Bahala na kayo ang gusto yung parating. Amen. Pero yan ay na Diyos. At isa, tiyak ko sa hapon po ito, may gagawing mabuti ang Diyos sa ating ito. Purihin po natin ang ating Panginoon. Makinig kayong mabuti, kasi sayang yung 3 oras na tayo ko dito pag hindi kayo makikinig ng mabuti, ha? Pangalawa po, pag-asa. May pag-asa ba kayong nakikita? Sino nakakatanaw ng pag-asa? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang sabi nga po, ang pag-asa po ay umaasa tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita pero darating. Amen. Darating po yan. Yun ang pag-asa na tatanaw po natin. Mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, may sinabi po dito sa sulat ni San Pablo, sa aklat po ng Pilipos, kabanata po ay 3, at talata po ay 10. At ito ang sinasabi po ng salita po ng Diyos. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magmuli. Makihati sa kanyang hirap at matulad sa kanya pati sa kanyang kamatayan. Sa pag-asang ang umay muling bubuhayin. Ang sabi po dyan, ang pag-asang pinatalaw po ni Pablo sa buhay niya ay kung paano si Kristo muling nabuhay, yun din ang kanyang pag-asang tinatanaw. Mangyayari din po yun sa kanya. Amen. Mangyayari din po sa kanya, yun ang pag-asa. Kaya si Pablo po, ang sinasabi ni Pablo, kanyang paglilingkod sa Diyos, hindi suntok sa hangin. Hindi suntok sa hangin kasi alam niya kung anong pag-asang natatanaw niya sa ating Panginoong Jesucristo. May pag-asa ba kayo natatanaw sa Panginoong Jesus? Yan ang pag-asa. Hindi ko alam kung anong pag-asa inyong natatanaw ngayon. Pero kay Pablo,
pag-asa meron kay Kristo, inaasahan niya, mangyayari iyon sa buhay niya. At dyan po mga kapatid, kaya para kay San Pablo, ang sabi niya, si San Pablo, handa siya maghirap para kay Kristo. Amen. Bigla mo yan ang salitang, handa siya maghirap para kay Kristo. Bakit po? Hindi para sa kanya, hindi ba danasin niya yung kanyang mga tinisin tulad ng dinanas ng ating Panginoong Jesucristo sa daigdig na ito, kung yun din naman ang magiging dahilan para makanta niya, maabot niya ang pag-asang natatanaw niya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya tabi po dyan ni San Pablo, maging sa kamatayan ni Kristo, gusto niyang matulad. Ay, iwan ko lang, kapag kamatayan ang pinag-uusapan, kung mayroong gustong tumulan. Pero anong gusto niyang iparating? Ano nais niyang iparating? Ang piling ah. Uy, malapa iba-iba ang boses. Ano nais niyang iparating? Na kahit sa kamatayan ni Kristo, nais niyang matulad. Si Kristo po ay namatay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hanggang kamatayan sa krus, sinunod niya. Kaya ito yung kanyang mithiin. Para makanta niya yung pag-asa na tatanaw niya sa ating Panginoong Kristo. Kung paano si Kristo Jesus na ang kanyang buhay ay inialay hanggang basta masunod lamang ang kalooban ng Diyos. Gusto niya hanggang kamatayan, walang kasalanan din na pumasok sa kanyang buhay. Amen. Kung tayo naghahangad namin lang ng paglilingkod, amen, ng isang paglilingkod na kinalulugdan ng Diyos, ba't hindi pa natin hangarin yung hinahangad ni San Pablo ng paglilingkod tulad ng ating Panginoon Jesus. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na pagpuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Amen? Ang sabi po dito sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 3, talata po ay 2, sinasabi po ay ang ganito, mga minamahal, sa ngayon tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya, ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Nakita niyo po, ang tao na kung saan ay may pag-asang natatanaw sa ating Jesucristo ay tao na kung saan nagbibigay ng malinis na buhay. Amen. Tanong ko sa kapatid, gusto mo rin ba yun? Kaya mo ba? Kaya. Amen. Anak ka ng Diyos. Amen. Magagawa po natin iyan. Kung yan ang laging magiging laman lang ng puso po natin. Ang malinis na buhay tulad po ng ating Panginoong Kristo na karapat dapat ialay para sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon at bilang anak ng Diyos dapat ganyan ang ating naisin sa buhay. Amen? Kaya sabi ko, ang taong natatanaw, may pag-asang natatanaw kay Kristo, taong nililinis ang kanyang. Hindi na lang naman sabi mo, Lord, ako na sa iyo, tapos patuloy ka sa pagkakasala. Pwede ba yun? Hindi naman, di po ba? Kaya nga tayo dito na sa ating payo, kaya kanina napakasagana ng mga humili ni Father kanina. Di ba? Sa iyong asin, sa nagbibigay ng lasa sa atin, sa nagpapago ng buhay.
liwanag na dapat natin sundan. Di po ba? Kapag sumunod ka kayo sa Panginoong Jesus, malinis na buhay ang hinahanap natin. Yun ang minimiti po natin. Dahil alam natin, yun ang buhay na kung saan malayang makakadalo sa atin ang pag-asa, ang pagpapalang hinahanap natin sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya sabihin sa katabi mo, sister, paano ba ngayon? Pagpapagod ka na. Ano sagot niya? Ano sagot? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Paano magaganang gagawin din natin simulan? Amen? Paunti-unti, di po ba? Ang mahalaga, andyan si Lord. Amen. Habang andyan siya, magagawa natin yan. Amen. Kaya yan ang sabi ni Pablo, di ba? Magagawa niya ang lahat kahit sa lakas na ibinibigay sa kanya ng ating Panginoon Jesus Cristo. Purihin po natin ang Panginoon. Magkailang oras na? Dalawa na yun. Dalawa na, di ba? O, nasa pangatlong oras na tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pag-ibig. Ang sabi po, ang pag-ibig ang higit sa lahat. Bakit kaya ang pag-ibig ang higit sa lahat? Bakit kaya? Pag-ibig. Alam niyo po, dito po sa sulat ni Pablo sa ating binasa, sa kabanata po ay tawag ito, sa talata po ay 3, o talata ay 4, ang sabi po dito ni San Pablo ay ang ganito. Papurihan natin ang ating Panginoong Jesus. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi na naghilig, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito'y kinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Kita niyo po yung taglay na kagandahan ng pag-ibig. Sa simula, ang sabi po, ang pag-ibig ay matyaga. Sa pinakahuli ng binasa natin, ang sabi, nagtitiyaga hanggang wakas. Ang tiyaga talaga sa simula, nagtiyaga na, natatapos pa rin sa pagtiyaga. Amen. Amen. Tayo ba'y pinagtiyagahan ng Diyos? Amen. Ang bait niya, no? Diba? Ang bait ni Lord, pinagtiyagahan niya po tayo. Pero huwag natin hayaan na hanggang ngayon pagtiyagahan tayo ni Lord. Amen? Dapat magamit na rin tayo ng Lord para sa kanyang kaluwalhatian. Purihin po natin ang ating Panginoon sa Kristo. Lahat po yun, mga kapatid, ang salita lang po na kung saan ang sabi po dyan, napakatyaga niya. Ano yung pag-ibig? Kung wala yung pag-ibig, hindi magiging ganap ang pananampalataya mo. Kung walang pag-ibig, hindi magiging ganap ang pag-asa meron ka. Kasi kinakailangan yung pananampalataya mo nakatuon sa pag-ibig. Yung pag-asa mo nakatuon sa pag-ibig. Ang Diyos ay Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Mawawala na yung pananampalataya mo. Mawawala na yung bisa natatanaw mong pag-asa, pero ang Diyos ay bigyan pa rin. Amen. Hindi na mawawala. Amen. Magiging ganap lang ang pananampalataya mo kapag nakatuon ka sa pag-ibig. Amen. At nakikita mo kung paano kanya pinipili. Amen. 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 Ang sabi po dyan, ang tiyaga niya po, hanggang wakas, di po ba? Ang pangako ng Diyos ay ang ganito, sasamahan kita hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Di ba ang tiyaga? Di ba kahit isang ayaw mo na pasama kay Lord, pero andyan pa rin siya. Naniniwala pa kayo? Di ba? Kaya nung nakaraan, kahapon, sabi sa Biblia, ang salita huwag kang matakot ay 365 na ulit. Nakita niyo yung salitang 365? Di ba?
Kung 365 na sinasabi, huwag kang matakot, anong ibig sabihin yan? Ano yung everyday nangyayari para hindi ka matakot? Isa lang pinapakita ni Diyos, walang araw na hindi ka sinasamahan ng Diyos. Walang araw na iniwan ka ng Diyos. Kaya hindi ka dapat matakot. Amen. Napakatyaga niya. Amen? Kahit minsan kumakaliwa ka na, dyan pa rin si Lord, kinakalabit ka, kahit hindi mo pinapansin eh. Hindi ka niya iniiwan. Amen? Ang isa po rito na sinabi, hindi niya ikinatutuwa ang gawang masama. Yung pag-ibig si Lord, yan. Amen. Hindi niya ikinatutuwa yung gawang masama. Ibig sabihin, ang ikinatutuwa niya yung gawang mabuti. Kung ang kanyang ikinatutuwa ay ang gawang mabuti, aasa ka ba ng masama buwan sa kanya? Hindi. Hindi. Amen? Amen. Wala kang aasahan na masama buhat sa kanya. Kasi hindi niya ikinatutuwa yung ganong gawa. Ang ikinatutuwa niya ay ang gawang mabuti. Amen. Kaya sabi ni Lord, huwag kang matakot. Dahil araw-araw may ginagawa siyang mabuti sa atin. Dahil araw-araw hindi tayo iniiwan ng Diyos. Araw-araw sinasamahan tayo ng ating Panginoon Jesu Cristo. Purihin po natin ng ating Panginoon. Malakas na papuri sa Diyos sa buhay. Hallelujah! Dito po makikita po natin, kasi yung ating pananalig, hindi magiging ganap po, hindi ka nakatuon kung paano kami minahal ng Diyos. Amen. Amen. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundo. Iisa lang ang nilikha niya na ang kamay niya ang gumawa. Sino yon? Tao. Amen. Amen. Ang tao ang dumaan sa kamay ng Diyos. Kung ang tao ay dumaan sa kamay ng Diyos, isa lang ibig sabihin niya, laan ng Diyos ang kamay niya para sa tao. Laan ng Diyos ang kamay niya para sa tao. Kaninong kamay ang ipinako sa krus nung ang tao ay magkasala? Kamay pa rin ni Kristo. Dahil laan niya ang kamay niya para sa tao. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus Kristo. Sinabi ng Panginoong Jesus, ano mang hingin ninyo sa pangalan ko, gagawin ko. Amen. Anong ipinaparating niya sa atin? Oras na may hingin ka, laan ko pa rin sa iyo ang kamay ko. Amen. Hindi natapos sa pagkapako sa krus ang kabutihang gustong gawin sa atin ng Diyos. Kundi araw-araw, ang sabi niya, laan ko pa rin sa iyo ang kamay ko. Amen. Kaya kung ang pananampalataya ka nakatuon sa pag-ibig na ito, at kung nakikita mo kung kaano ka niya minahal mga kapatid, isa lang natitiyak ko, hindi ka magsasawang gawin ang mabuti gusto niyang gawin sa buhay mo. Amen. Hindi ka mawawalan ng pag-asa dahil alam mo yung kamay niya ay nakalaan. Amen. Amen. Maalala niyo po yung bulag minsan lumapit sa Panginoong Jesus. Isa lang tanong ng Panginoong Jesus sa bulag eh, anong ibig niyang gawin mo sa iyo? Amen. Ang sinasabi ng Panginoon, sabihin mo na nakalaan ang kamay ko para sa kahilingan mo. Yan ang Diyos na kasama natin ngayon. Amen. Yan ang Diyos
na nagpaparating sa atin sa anibersaryo ng gawain niya ngayon, mga kapatid, para wag tayong mawala ng pag-asa, wag tayong mawala ng pananalig sa Diyos, malaman natin na ang kamay ng Diyos ngayon ay nakalaan para sa atin. Amen. Sinong naniniwala na kanyang kahilingan